Ang unang pattern po natin para sa lesson 28 ay ang verb stem nagara. Okay? Verb stem, ibig sabihin po, pag sinabing verb stem, verb po, natatanggalan nyo lang po ng mas. Verb na walang mas. Halimbawa, meron kayong ikimas, meron kayong iki, yun po yung verb stem nun. Then, lalagyan nyo lang po ng nagara. Nagara nang ibig sabihin po ng verb stem nagara is while doing the verb, or sa Tagalog po is habang ginagawa ang verb, gumagawa pa ng isang action. Okay? So, habang po ang ibig sabihin niya. Yan po is isang tao gumagawa ng dalawang verb. Okay po? Or gumagawa ng dalawang bagay. Okay? Isang tao gumagawa ng dalawa, or parang multitasking po ang ibig sabihin po niyan. Gumagawa ng isang bagay or ng dalawang action sa isang oras din po. Okay po? So, verb stem po ang kailangan. Tandaan ninyo, verb stem nagara is habang. Okay? Ngayon, meron tayong unang example po dito. Meron tayong unang sentence na Michio arukimasu. Then, meron po tayo ditong nagara. Okay po? So, Michio arukimasu. Okay? Then, nagara. Then, meron tayong second sentence na Iro-iro kangaimasu. Iro-iro kangaimasu. So, Michio arukimasu, ibig sabihin, naglalakad sa daan. Okay? Yung arukimasu po kasi, kung saan po kayo naglalakad-lakad, yan po is particle o. Okay po? So, ngayon, nagara. Nagara, kagaya na sinabi ko, yan po isang kailangan dyan is verb stem. Okay po? So, meron kayong verb na arukimasu. Arukimasu, ano bang verb stem ng arukimasu? Kagaya ng sinabi ko, pag sinabing verb stem, kailangan nyo lang tanggalin po si mas. So, si arukimasu po, para makuha yung verb stem, yan po is magiging aruki. Kasi, tinanggal lang po natin si mas. Okay po? So, Michio aruki nagara, iro-iro kangaimasu. Michio aruki nagara, iro-iro kangaimasu. So, Michio aruki nagara. So, meron na tayong verb ngayon na aruki nagara. Okay po? So, Michio aruki nagara, kagaya ng sinabi ko, ang ibig sabihin ng verb stem nagara is habang. Okay? Pwede nyo po siyang i-translate ng ganito. So, Michio aruki nagara, iro-iro kangaimasu. Ganito po siya. Dito muna po tayo sa unang sentence. Michio aruki nagara. Ibig sabihin po niyan is ganito. Habang naglalakad sa daan, iro-iro kangaimasu. So, meron tayong iro-iro kangaimasu. Ano po bang ibig sabihin ng iro-iro kangaimasu? Iro-iro kangaimasu, iro-iro is iba't iba. Kangaimasu naman po is iniisip or to think. Okay po? So, na-explain ko na ang kaibahan po niyan sa umoimasu. Okay po? So, habang naglalakad sa daan, iro-iro kangaimasu, ibig sabihin is okay? So, habang naglalakad sa daan, nag-iisip ng kung ano-ano. Or, pwede nyo naman po siyang baliktad muna po yung translation. Pwede pong sa dulo muna yung simula. Pwede nyo sabihin na habang ganito po, nag-iisip ng kung ano-ano habang naglalakad sa daan. Pwede rin po yung ganong translation. Basta tandaan ninyo, kung sino po yung may nagara, siya po yung habang, then yung verb po ninyo, kung ano yung kasunod, kagaya ng habang naglalakad. Yun po ang ibig sabihin po ng nagara. Okay po? Isang action, isang tao ginagawa, yung dalawang magkaiba na action, same time po yun. Okay? Next po, shigoto o shimasu. Kanji po ng shigoto o shimasu, ibig sabihin po is magtatrabaho. Ngayon, pangalawang sentence, denwa o tsukatte wa ikemasen. Sana naaalala pa ninyo yung tewa ikemasen. Okay? So, denwa o tsukatte wa ikemasen, ibig sabihin ng tewa ikemasen is bawal. So, denwa o tsukatte wa ikemasen is bawal gumamit ng cellphone. Okay? So, shigoto o shimasu, ngayon, meron kayong nagara.
Kagaya ng sinabi ko, kapag merong nagara, ang kailangan po natin ay verb stem. So, ang verb stem po ng shimas, yan po ay shi. So, shigoto o shinagara. Okay? Shigoto o shinagara. Then, wa o tsukatte wa ikimasen. Okay? Shigoto o shinagara. Then, wa o tsukatte wa ikimasen. Nagkaroon na tayo ng shinagara. Kung kanina meron tayong shigoto o shimas na magtatrabaho, nagkaroon tayo ng shigoto o shinagara na po ngayon. So, ano pong ibig sabihin ng sentence na to? Ang ibig sabihin po is ganito. Okay? So, habang nagtatrabaho, bawal gumamit ng phone or bawal gumamit ng cellphone. Okay po tayo dyan. So, habang nagtatrabaho, bawal gumamit ng phone. Pwede naman pong baliktad siya. Pwede nyo pong sabihin na bawal gumamit ng cellphone habang nagtatrabaho. Pwede rin po yung ganon. It's either dito kayo magsimula mag-translate, papaganto, then papaganto, or pwede nyo po namang sabihin na simula dito papunta dito po sa dulo. Pwede rin po yung ganong translation po ninyo. Basta ang kailangan nyo lang pong tandaan kung sino yung may nagara, siya po dapat yung merong habang. Okay po? Next example po. Kissaten de kohi o nomimasu. Okay? So alam niyo naman po yung kissaten. Kissaten is a coffee shop or cafe. Okay po? So kohi o nomimasu. Okay? Nomimasu din merong nagara. Hanashimasen ka. So, hanashimasen ka, yan po is yung invitation po. Okay? Invitation po, pa sa mga lesson 5 or lesson 6 po siya kung di po ako nagkakamali. Yun po is nag-i-invite ka po ng isang tao. So, kissaten de kohi o nomimasu. So, meron kayong nomimasu po dyan ngayon. Okay? So, nomimasu, kukunin yung verb stem. Kagaya ng sinabi ko, kapag verb stem, tatanggalin lang si mas. Okay po? So, nomimasu, yan po is magiging nomi. So, meron tayong kissaten de kohi o nominagara. Hanashimasen ka? Kissaten de kohi o nominagara. Hanashimasen ka? Okay. So, meron na po tayo ngayong kissaten de kohi o nominagara. Okay po? So, ngayon, ang ibig sabihin po nito is ganito. Okay? Pwede po siyang ganito. Habang umiinom ng kape sa cafe, gusto mo bang makipag-usap or pwede niyong baliktarin? Gusto mo bang makipag-usap habang umiinom ng kape sa coffee shop? Okay? Pwede pong ganung translation. Tandaan nga ninyo, kung nasaan yung nagara, kailangan nyo ng verb stem, then syempre yung translation po natin na habang. Okay? Next po, memo o torimasu. So, vocabs nyo po yan sa lesson 28. Ibig sabihin is to take notes. Okay po? So, memo o torimasu. Meron tayong kogi o kitteimasu. Kogi yan po is a lecture. So, kitteimasu, galing po siya sa kikimasu. Okay? So, memo o torimasu, nagara, kailangan ng verb stem. So, ang verb stem po ng torimasu, yan po ay tori. So, meron tayong memo o tori nagara, kogi o kitteimasu. Memo o tori nagara, kogi o kitteimasu. Okay po? So, memo o tori nagara. Okay po? Anong ibig sabihin po ng sentence na to? So, habang nagtitake notes, nakikinig ng lecture. Habang nagtitake notes, nakikinig ng lecture. Or nakikinig ng lecture habang nagtitake down notes. Okay din po yun.
Okay po? So, tandaan nyo lang po yung sa nagara, verb stem po. Tandaan nyo din po, ulitin ko sinabi ko kanina na ang verb stem nagara, ang kailangan dyan is isang tao ginagawa yung magkaiba pong action sa parehas po na oras. Okay? Next po, gita o hikimas. Okay? Then meron kayong uta o utaimashita. Okay? So, gita o hikimas. Then meron kayong uta o utaimashita. Hikimas, ibig sabihin ng gita o hikimas is nagigitara. Then, uta o utaimashita, ibig sabihin po is kumanta. So, hikimas, gagawing verb stem yan po is magiging hiki. So, meron tayong gita o hikinagara, uta o utaimashita. Gita o hikinagara, uta o utaimashita. Gita o hikinagara, uta o utaimashita. Okay? So, meron tayong hikinagara. So, ang ibig sabihin po ng sentence na to is okay? Kumanta habang nagigitara. Kumanta habang nagigitara, or pwede nyo sabihin na habang nagigitara, kumanta. Okay po? So, yan po is yung para sa nagara natin. Verb stem nagara na ang ibig sabihin is habang. Okay? Ngayon, ano po yung mga bawal po dito? Okay? Sometimes kasi, iniisip nyo, si habang po kasi yan. Pwede po ba yung ganito? Okay? Habang wala ako, or habang nasa Japan ako. Okay? May nilhalandi or may iba, may naging girlfriend yung boyfriend ko. O hindi po pwede yun. Okay? Bawal po yung ganon. Kagaya nga ng sinabi ko, yan po is isang tao, dalawang action po na magkasabay. Okay? Sensei, paano po namin sasabihin yun? Halimbawa, habang wala ako, may dumating na Lazada na delivery or na products po. Okay? So, ang gagamitin nyo po din is ibang pattern po. Yun po is yung AIDA. Okay? So, yan po is verb stem AIDA po ang kailangan po doon. Okay? Pero ngayon, itong nagara po ito is habang. Habang ginagawa mo yung isa, ginagawa mo yung isa. Same time po siya. Magkasabay nyo pong ginagawa. Hindi po pag porket nakarinig kayo ng magkasabay, iniisip nyo na hindi lang ikaw yung girlfriend niya or boyfriend niya, meron ka pang ibang kasabay. Hindi po ganun yun. Okay po? Ang ibig sabihin po nito ay habang ginagawa yung isa, ginagawa pa rin yung isa. Okay po? Halimbawa, habang kumakain ng umagahan, nanonood ng TV, paano sabihin yun? So, asagohan o tabenagara terebi o miteimasu. Okay po? Asagohan o tabenagara gohan o miteimasu. Okay? Ngayon, syempre, sa dami-dami kong sinabi, baka tandaan ninyo is yung habang wala ako or habang nasa Japan ako, merong naging jowa. Hindi, ulitin ko, mali po yun. Mali po yun. Ang tama dun is AIDA. Kaya lang, hindi nyo pa po napapag-aralan. Sa ngayon po, dito muna po tayo sa nagara. Huwag muna kayong mag-isip ng mga sentence po na hindi nyo naman dapat iniisip. Okay? Overthinker. Bawal din yon. Okay po? So, tandaan po ninyo, verb stem nagara. Ang ibig sabihin po ng verb stem nagara is habang ginagawa mo yung isa, ginagawa mo yung isa ng magkasabay. Pero hindi kayo dapat pinagsasabay. Yun po yung kailangan nyong tandaan para po sa verb stem nagara. Next pattern po natin is verb te imas. Okay? Verb te imas. Baka magtaka kayo, Sensei, bakit verb te imas na naman? Okay? Lesson 14, meron na rin kayong verb te imas. Lesson 15, meron kayong verb te imas. Kaya lang, yung verb te imas na pag-aralan nyo noon is may kinalaman unang-una sa present doing. Ibig sabihin, sa ginagawa ninyo ngayon. Pangalawang verb te imas naman ninyo is yung mga status nyo na hindi nagbabago. Halimbawa, kasal ka. Kinasal ka ng ganitong date, pero hanggang ngayon, kasal ka pa din. Okay po? Or meron naman po kayo yung mga action na ginagawa nyo noon na hanggang ngayon, ginagawa nyo pa din po. Halimbawa, nagtatrabaho ka rito, hanggang simula nung nagtrabaho ka, hanggang ngayon, nagtrabaho ka pa din po. So, yun po is yung mga gamit ng te imas. Dito naman po,
sa verb te imas ng lesson 28, ang ibig sabihin naman po nito is yung mga action po na palagi nyong ginagawa. Okay? Palaging ginagawa. Okay po? Yun po is yung pang-apat po na ibig sabihin po ng verb te imas. Okay po? Ngayon, verb te imas, ibig sabihin ng kailangan nyo is verb te form. Okay? Paano malaman yung verb te form? Bumalik kayo sa lesson 14. Okay po? Marinig nyo pa po yung maganda kong boses to. Okay po? So, verb te imas, ulitin ko po, kailangan ang ibig sabihin po niyan is palaging ginagawa. Okay po? Tingnan natin yung example po natin. Yasumi no hi niwa. Okay? So, yasumi no hi niwa, itsumo. Sometimes, mas nilalagay sila ng mga other of time. Itsumo, or kaya naman mga mainichi, may asa, yung meron pong panghabitual na palaging ginagawa. Okay? So, yasumi no hi niwa, itsumo, eiga o mimas. Okay? Meron tayo ngayong mimas po dito. Okay? So, eiga o mimas. Meron kayong imas po dyan. Ano po ba ang te form po ng mimas? Ang mimas po is group 2. So, kagaya sa group 2, para gawing te form lang ang group 2, tatanggalin nyo lang si mas, lalagyan nyo lang ng te. So, eiga o mimas, ang te form po nyan ay mite. So, yasumi no hi niwa, itsumo, eiga o mite imas. Yasumi no hi niwa, itsumo, eiga o mite imas. Okay? So, yasumi no hi niwa, itsumo, eiga o mite imas. So, meron na kayong mite imas. Lahat po ng sentence, lahat kung paano kayo mag-create nung simula lesson 1 hanggang ngayong lesson 20, same pa din po. Same particle sa mga place, sa mga object, ganun pa din po yan. Kasi nga po, ang binabago na lang dyan is dulo. Kaya kung na-perfect ninyo yung lesson 1 to lesson 25, hindi kayo mahihirapan pagdating ninyo ng N4. Okay po? Ngayon, yasumi no hi niwa, itsumo eiga o mite imas. Okay po? So, anong ibig sabihin po nito? So, kapag araw ng rest day ay palaging nanonood ng movie. Kapag araw ng rest day ay palaging nanonood ng movie. Okay po? Kung alam ninyo kung paano mag-translate ng te ima sa Tagalog, the same din naman po sila, walang pagkakaiba. Bawa, nagtuturo, ako'y nagtuturo ngayon, present po siya. Pero pag sinabi mo, si Sensei ay araw-araw, mainichi, nagtuturo, same din siya ng ibig sabihin. Okay po? Kaya lang magkaiba sila ng gamit. Yung isa is presently, yun naman pong isa is parang everyday po na nangyayari. Okay po? So, next po, yoru, itsumo, nikki-o. Ngayon, meron po kayong kakimas po dyan. Okay po? Kakimas po, syempre, kailangan natin siya gawing te imas. Okay po? So, kakimas, meron kayong imas dyan. Ano po ba ang te form ng kakimas? Ang te form po ng kakimas ay group 1 po yan. So, sana natatandaan po ninyo. So, yan po is kaite. So, meron tayong yoru, itsumo, nikki-o kaite imas. Yoru, itsumo, nikki-o kaite imas. Okay? So, yoru, itsumo, nikki-o kaite imas. Ang ibig sabihin po nito ay sa gabi, palaging nagsusulat ng diary. Sa gabi, palaging nagsusulat ng diary. Ang malaking tanong, nagsusulat po ba? Okay po? So, please naman, gawin nyo po yung kailangan ninyong gawin. Okay po? So, yoru itsumo nikki-o kaite imas. Okay? So, meron tayong te imas. Bakit gumamit ng te imas? Kasi itsumo or palaging ginagawa. Okay po? Next po natin, nichiyobi, heiya o souji shitari,
sentakushtari, then meron kayong shimas. Kung naaalala ninyo, di ba kapag gagamit tayo ng tari-tari, dapat ang dulo natin is shimas kasi dun tayo magko-conjugate. Sana naaalala nyo po yun. Okay po? So, nichiyobi, heya o soujishitari, sentakushtari, then meron kayong shimas. Shimas, gagawin natin te form para pumasok sa teimas natin. So, yan po is magiging shite. Okay po. So, nichiyobi. Okay po. Ngayon, bakit ka gumamit ng teimas? Ibig sabihin po niyan, palaging tuwing linggo, yun yung ginagawa. Okay po. Tuwing linggo, yun yung ginagawa, kaya gagamit ka ng teimas. Okay po. So, nichiyobi, heya o soujishitari, sentakushtari, shite imas. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? So, alam ko pong alam nyo na, kasi ang binago lang naman natin is yung dulo. So, ang ibig sabihin po nito ay okay? Sa linggo, naglilinis ng kwarto, naglalaba at iba pa. Okay po? So yan po yung sa teimas po natin kapag po sa dulo. Kapag palaging ginagawa. Okay po? Next po, may asa. So meron tayong other of time. Naglagay tayo rito ng may asa or tuwing umaga or every morning sa English po. Okay po? So may asa, kohi o no minagara, terebi o mimas. Meron naman po tayong mimas dyan. So, mimas po, gagawin po natin siyang te-form. So, ang te-form po niyan is mite. So, meron tayong may asa, kohi o no minagara, terebi o miteimas. May asa, kohi o no minagara, terebi o miteimas. Okay po? So, may asa, kohi o no minagara. Oops, meron kayong nagara dito. So, naaral nyo na po yan. Sana naaalala ninyo kasi kanina po lang yan napag-aralan. So, may asa, kohi o no minagara. Ibig sabihin po ng may asa, kohi o no minagara, terebi o miteimas ay so, tuwing umaga, habang umiinom ng kape, nanonood ng TV. Tuwing umaga, habang umiinom ng kape, nanonood ng TV. Ibig sabihin, kung may asa yan, palagi niyang ginagawa kasi every morning nga po. Okay po? So, yan po is yung pang-apat lang po na gamit po ng verb te imas. Okay po? So, wag niyo pong kakalimutan, syempre, yung mga nauna. Unang presently doing, sabihin ginagawa ngayon. Pangalawa po is yung mga status po ninyo na hindi nagbabago. Halimbawa po, kasal ka na o may sasakyan ka. Diba? May nagkasakyan ka, hanggang ngayon meron ka pa rin po. Pangatlo naman po is yung mga ginagawa mo noon, hanggang ngayon na ginagawa mo pa rin. Noon, simulang 2013, nagtuturo ako. Hanggang ngayon, nagtuturo pa din po ako. Then, pang-apat po is yung palaging ginagawa. Okay po? So, alam ko po na hindi na sa inyo bago yung verb te imas. Ang alam ko lang, kailangan nyo lang tandaan dito is yung meaning niya na palagi. Okay po? Halimbawa, palagi mo siyang minamahal. May mga ganun po tayong senaryo. Okay po? So, palagi kang nasasaktan na pwede rin naman po yung ganun po. Okay po? Sensei, paano po? Ano po ba sa sensei sa Nihongo yung ganun? Huwag nyo na po tanongin tungkol doon. Ang kailangan nyo lang po dito, alamin, is para malaman nyo yung mga gagamitin po ninyo kung sakaling pupunta po kayo ng Japan or para po sa mga pupunta ng Japan. Okay po? So, sa mga pupunta po ng Japan, magiging useful po to lalo na po kapag sasabihin nyo sa kausap ninyo na palagi nyo pong ginagamit yung palagi nyo pong ginagawa yung action po ninyo. Ang next pattern po natin para sa lesson 28 ay ang verb plain form, ibig sabihin, dictionary form, life form, da form, and nakata form. I-adjective plain form, ibig sabihin, lahat ng sa i-adjective, tatanggalan nyo lang ng des. I-adjective, kunay, kata, then saka po, kunakata. Next naman po is na-adjective plain, saka noun, same lang po siya. Na-adjective noun des, gagawin yung da.
Then, na adjective noun dewa arimasen, gagawin yung janay. Na adjective noun deshta, gagawin yung datta. Na adjective noun dewa arimasen deshta, gagawin yung janakata. Then, lalagyan nyo po ng shi. Okay po? Sabihin, plain form, shi. Okay po? Shi. Ano po ba yung shi? Ang shi po, ang ibig sabihin po niyan is because. Okay? Sensei, di ba meron na tayong because noon? Ang because po natin noon is yung kara. Kung naaalala po ninyo. Okay po? Ngayon, sensei, ano po bang pagkakaiba po ng kara sa shi? Okay? Ang shi, kung naaalala po ninyo, meron kayong ya sa noun, di ba? Yung kunwari, kyoshitsu heya ni bedoya tsukue ga arimas. Ibig sabihin, bukod dun sa sinabi mo, meron pang ibang bagay. Meron din kayong sa verb, yung pong tari-tari. Verb tari shimasu. So, jishitari, sentaku shitari, then shimasu. Yun naman po is, bukod sa mga ginawa mo, meron pa pong iba. Okay? Itong shi naman pong to, ginagamit po to kapag po mas madami kayong dahilan. Bukod dun sa sinabi mo, meron pang ibang dahilan. Kung sa ayaano po natin, ito po yung ya sa mga because. Yan po is shi. Sabihin, gagamit ka ng shi kung madami kang dahilan. Okay po? Ngayon, para mas maintindihan nyo po mabuti, tingnan nyo po yung mga example po natin. Meron po tayong dito, ano risotto rangwa, sabi suga, ito po is hindi oo, ito po is warui. Sabi suga, warui deskara, ryori ga, masui deskara tabemasen. Ngayon, tingnan nyo po dito. Kung hindi nyo pa po napapag-aralan niyang shi pong yan, ganito po yung magagawa ninyong sentence. Maglalagay kayo ng deskara kasi reason nga po, because nga po. Then, ito yung unang dahilan ninyo. Pangalawang dahilan ninyo, naglagay din kayo ng deskara kasi meron kayong dalawang dahilan. Kaya ang nakalagay dyan is tabemasen. Ibig sabihin, hindi kakain. Ganyan po kung hindi pa po ninyo napapag-aralan si shi. Okay? Ngayon, balik po tayo kay shi. Okay? Kapag naman po kay shi, yung mga particle o, saka po particle ga, gagawin nyo po siyang particle mo. Okay? Kapag ginawa nyo na po siyang shi. Okay? Ulitin ko po. Sa shi po, yung particle o, object o, or object ga, gagawin nyo po siyang particle mo. Then, kailangan ng shi kapag nagbibigay kayo ng two or more causes or kaya naman po reasons. Dun po ginagamit si shi. Kaya lang, syempre, kagaya ng ya, ang katumbas lang po ng ya sa mga reason or sa mga dahilan, pag nag-i-enumerate ng dahilan, yan po ay shi. Okay po? Ngayon, balik po tayo. So, dito po, nagkaroon tayo ng warui deskara. Kung naaalala po ninyo. Kasi ito yung unang dahilan natin, ito yung pangalawang dahilan natin. Okay? Kaya lang nga po, napaka-redundancy kapag sobrang dami nating kara. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po kapag ginawa po natin siyang shi na po siya. Okay? Tingnan natin. Ano risotto rangwa? Okay po. Sabi su ga. Okay? Ga po yan. Okay? Object ga po yan. Okay po. Ngayon, syempre, kagaya ng sinabi ko, kung meron kayong particle sa particle o and particle ga, gagawin nyo po siyang particle mo. Kaya sabi su mo. Ngayon, ito po is warui. Warui, okay? Sabi sumo, warui des. Okay po? Warui des. Paano po ba siya gagawing plain form? Kasi meron na tayong shi dito. So yan po is gagawin natin warui. Warui. Kasi meron na tayong shi. Kasi ang plain form ng warui des is warui. Okay? Next po, ryori. Kaya lang meron tayong ga dito. Okay? Kapag meron tayong ga, kagaya na sinabi ko, o
or ga, gagawin nyo pong particle mo. Kaya ito po is naging particle mo. Ngayon, mazui des. Mazui po is not tasty or hindi masarap. Okay? I-adjective po yan. So, i-adjective na naman po. So, i-adjective ang kailangan is plain form. Paano mag-plain form kapag ganitong present? Tatanggalin nyo lang po si des kapag po yan is i-adjective. So, yan po is magiging mazui shi. Okay? So, yung sentence natin kanina na ganito. Ano risotto rantwa? Sabisu ga warui desu kara, ryori ga mazui desu kara tabemasen. Hindi po ganyan yan. Mali po yan. Ang tama po niyan ay ito. Ano risotto rantwa? Sabisu mo warui shi, ryori mo mazui shi tabemasen. Okay po? Ano risotto rantwa? Sabisu mo warui shi, ryori mo mazui shi tabemasen. Okay po, kagaya ng sinabi ko, itong shi pong to, ginagamit po yan kapag magbibigay kayo ng dahilan. Lampas po ng isa. Ibig sabihin, dalawa or mahigit pang mga dahilan. Ibig sabihin, bukod sa sinabi mo, meron pa pong iba. Okay po. So, ano risotto rantwa? Sabisu mo warui shi, ryori mo mazui shi tabemasen. Ang ibig sabihin na po nito ay, tandaan ninyo, ang shi, iyan po is dahilan. Okay po. So, ganito po yan. Dahil ang service sa restaurant na yon okay. So, dahil ang service sa restaurant na yon ay hindi okay, dito po siya, sabisu mo warui shi, dahil hindi masarap ang pagkain, ryori mo mazui shi tabemasen. Hindi ako kumakain. Okay? Yan po ang gamit ng shi. Okay? Ibig sabihin, kapag magbibigay kayo ng madaming cause or madaming dahilan, kailangan gumamit kayo ng shi. Same po siya ng desu kara. Ang pagkakaiba lang po, bukod dun sa sinabi mo, meron pa pong iba. At mas tama po na kapag magbibigay kayo ng madaming dahilan, mas ginagamit po si shi. Tandaan po ninyo, isa pang kailangan yung tandaan na kapag meron kayong particle o at ga, gagawin po ninyong particle mo. Okay po? Isa pa pong example, yasashi desu kara. Meron tayong unang dahilan, yasashi desu kara, majime desu kara. Yasashi is kind or mabait. Majime desu kara, serious. Kanojo to kekon shitai desu. Okay? Kanojo to kekon shitai desu. Ibig sabihin po is gusto ko siyang pakasalan. Okay po? Ngayon, meron tayo ditong kara, may desu kara or meron tayong kara po dyan. Ibig sabihin, meron na naman tayong because. Syempre, mag-enumerate po tayo ng dahilan sa sentence natin. Okay? Mag-enumerate po tayo ng dahilan. Pag po mag-enumerate tayo ng madaming dahilan, hindi tayo gumagamit ng desu kara. Mas ginagamit po natin si shi. Kaya ito pong yasashi desu, yasashi desu kara, gagawin nating shi. Syempre, yasashi desu, yan po ay i-adjective. Ang plain form sa i-adjective is tatanggalin lang naman po natin si desu. So, yan po is magiging yasashi, shi, majime desu. Majime desu, yan po is na-adjective. So, majime desu. Des po yan, di ba? Sa na-adjective at noun, kapag meron kang na-adjective or noun, des, ang katumbas po niyan is gagawin nyo pong da, yung des. So, yan po is magiging
majime da shi kanojo to kekkon shitai desu. So yung sentence natin kanina na yasashi desu kara, majime desu kara, kanojo to kekkon shitai desu, nagbago na po siya. Ginawa na po natin siyang shi. So ganito po siya kapag ginawang shi. Yasashi shi, majime da shi, kanojo to kekkon shitai desu. Yasashi shi, majime da shi, kanojo to kekkon shitai desu. Okay? Anong ibig sabihin po niyan? Ganito po. Dahil mabait, dahil seryoso, gusto ko siyang pakasalan. Okay po? So yan po ang shi. Okay? Tandaan ninyo, ginagamit po yan kapag marami kayong dahilan. Okay po? So tandaan po ninyo yung gamit ng shi. Verb plain shi, i-adjective plain shi, na adjective at noun plain shi. Okay po? So sana po kapag gagamit kayo ng madami or gagawa kayo ng sentence na madaming dahilan, ang gamitin po natin is yung she. Okay po?